Hi guys, Milop Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the King of Coins, the Ten of Swords, the Two of Swords, the High Priestess, and the Queen of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, merong gusto na ayusin or itigil yung away or yung problema ninyong dalawa. Okay, pero hindi ka dito sure kung pagbibigyan mo ba siya. Parang pag nag-reach out siya sa'yo, pwedeng hindi mo siya kikibuin, hindi mo siya parang silent ka lang dito, tahimik ka lang. Parang nag-iisip ka lang dito kasi hindi ka kampante sa mga sasabihin niya or sa mga gusto niyang mangyari. Okay? And then we have here the Death card, the Chariot, and the Empress. Parang gusto mo talaga dito ng transformation. May gusto ka na isang malaking pagbabago na mangyari. Pero hindi ka sure kung maibibigay niya ba sa'yo yung pagbabago na ito. And pwedeng nagmamatigas ka dito. Pwedeng alam mo kasi kung ano yung deserve mo. Alam mo talaga yung gusto mo na mangyari. At hanggat hindi niya naibibigay or maipakita sa'yo na kaya niyang ibigay yun, talagang hindi mo siya, pwedeng hindi mo siya pagbigyan. Okay? And then we have here the Lovers, the Temperance, and the Knight of Swords. Pero fortunately dito, mukhang magiging ma-action naman siya. Gagawa talaga siya dito ng way para maging kayong muli. Gagawa siya dito ng way para mapakampante ka. Kaya, ayun, magkakabalikan kayo. And then we have here the Page of Cups and the Two of Coins. So, nakikita ko rin dito na once na nagkabalikan na kayo, maaring meron isa sa inyo ang magiging busy. Na sa sobrang busy, maaaring mawalan ng time dun sa partner. Yung iba sa inyo, pwedeng buntis or may anak or kung wala man, magkakaanak kayo. Kaya mahihirapan yung isa sa inyo na i-juggle or pagsabayin yung pag-aalaga sa bata, yung trabaho, at yung love life. Okay? And then we have here the Page of Swords. And some of you will prefer to really concentrate on the child. Siyempre, anak nyo yun. At dahil dyan nga, mawawalan kayo ng time doon sa partner ninyo. Okay? Na pwedeng maging yung intimacy mag-lessen between the two of you. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo,
Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the 7 of Wands, the 8 of Wands, the 5 of Wands, and the 10 of Swords. Okay, so meron ditong may nakaaway kayo dito. Okay? Na pwedeng makikipag-usap sa inyo, pero imbes na maayos ninyo yung problema nyo, mukhang magpapatigasan pa kayo or magpapataasan pa kayo ng pride. Kaya mas magkakaroon pa kayo ng awayan. Okay, and then we have here the Knight of Wands, the Ace of Wands. So, malaki rin yung chance na yung person nyo na ito ay fire sign. Okay? Pero nakikita ko din dito na eventually, yung galit na yon makukonvert into something intimate. Okay? Or maybe yun lang siguro ang inyong trip or foreplay. Okay? Yung away-away and then biglang ayun, may mangyayari na. Okay? At dahil dyan, pwedeng momentarily, magiging masaya ka. Okay? Pero yun ay mukhang, ayun nga, pansamantala lang kasi parang kinailangan ka lang niya or ginamit ka lang niya. Okay? And then we have the Emperor, the 5 of Swords, and the 6 of Wands. So, ayun nga, makasarili itong tao na ito. And pwedeng ma-pride din itong tao na ito. Ay, nako. Tapos, 5 of Swords. So, ayun, nag-iiyak ka na naman dyan. Kasi nga, after niya makuha yung gusto niya sa'yo, mararamdaman mo ulit na nagmamatigas na naman siya at hindi mo na naman siya makausap ng maayos. Okay? And then we have here the Devil. And then we have here the 9 of Coins. So basically, itong tao na ito ay hindi pa talaga ready to commit to you. Okay? So nandyan lang siya kapag sasaya. Okay? Kapag may kailangan siya sa'yo, sa intimacy, ganyan. So may toxic na kumbaga na pattern sa relationship ninyo na dalawa. Okay? Kaya, kung umaasa kayo dito na magkaroon kayo ng committed relationship, mukhang hindi pa yun mangyayari. Ay. So, we have here the 2 of Coins, which means na pwedeng iba pa yung priority nga nitong tao na ito. Or pwedeng sinasabi nito na iba muna ang i-prioritize mo. Sa ibang bagay ka muna mag-concentrate. Wag sa tao na to. Pwedeng concentrate ka muna sa career mo, sa family mo. At habang hindi pa siguro handa itong tao na ito na seryosohin ka, ibaling mo na lang muna ang iyong atensyon. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. We have here the 7 of Swords, 2 of Coins, 2 of Wands, Justice. Okay. So, mukhang may nag-guilty dito na nangloko sa inyo, na pwedeng malayo din sa inyo itong tao na ito. And makikipag-communicate siya sa inyo para sabihin sa inyo yung totoo.
Okay, so aamin siya kasi nakukonsensya siya, nagigilty siya. And then we have here the Knight of Coins, the Hangman, the Four of Cups, and the Queen of Coins. Pero kung inaasahan mo itong tao na to na magseryoso sa'yo, mukhang hindi pa yun mangyayari. Okay, baka mamaya ma-disappoint ka lang kapag umasa ka sa tao na ito. Parang ikaw lang yung ready to commit dito. Ikaw pa lang yung handa. Habang siya, yes, nagigilty siya. Yes, aamin siya sa'yo. Pero, yung seryosohin ka or yung relationship ninyo, mukhang hindi pa ito yung tamang panahon for that. Okay? And then we have here the Star, the Ten of Cups, and the Three of Swords. So, sa nakikita ko dito, talagang umaasa ka dito na magkaroon kayo ng happy ending or happy relationship, happy family. But we have here the Three of Swords na mukhang malabo. Baka masaktan ka lang. Lalong-lalo na kung itong relationship na ito ay merong third party situation. Okay? And then we have here the Knight of Swords, the Two of Swords. Kasi kung may third party situation yan, pwede na parang pansamantala ka lang. Parang hindi pa siya sure kung sino sa inyo talaga yung pipiliin niya. Pwede oo, nagigilty siya kaya siya aamin sa'yo. Pero parang it's more of hugas kamay lang. It does not mean na i-stop niya na yung ginagawa niya. Pwedeng lang, sabihin niya, may asawa na ako, kaya ganito, ganyan. Or pwedeng may kabit ako, titigilan ko na chu-chu-chu, pero hindi pala. Okay? And then we have here the Death card. So something needs to end, something needs to stop, to change. Para kumbaga magkaroon ng improvement sa relationship na ito. Pero until then, wag kang aasa girl kasi baka masaktan ka lang. Okay? So for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.